Mas masahol pa raw sa Pogo ang online gambling. Yan po ang giniit ni Senator JB Ejercito na nawagang higpitan ang mga pasugalan online. Pero kung hindi raw uubra ang paghihigpit, bukas din daw siya na iba na lamang ito sa buong bansa. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. 20,000 pesos. Ganyan na raw kalaki ang natalo sa online gambling ng jeepney driver na si Jerry. Kaya naman nagsisisi raw siya. Papaload ako ng halagang 300. Minsan mananalo, tapos mauubos din. Ang dating OFW naman na si Dondon, nalulong sa online gambling at napabayaan ng trabaho, naubos daw ang ipon niya noon, kaya napilitan siyang umuwi sa Pilipinas. Pero lalo pa raw siyang nalulong. Ang kita niya bilang rider, ang kanyang pinangsusugal. Hanggang ngayon, ganyan pa rin po ang aking gusto ko lagi makabawi. So sa kagustuhan lagi makabawi, ma'am, sa mga napuhunan, cash in ako ng cash in. Kahit yung napagtrabahuhan ko. Dahil sa pagsisisi, parehong pabor si Mang Jerry at Dondon na tuluyan ng ipagbawal ang online gambling sa Pilipinas. Sakto sa inihaing panukala kahapon ni Senador Mig Zubiri. Si Senator JV Ejercito naman, mas gustong higpitan muna ang regulasyon sa pagsusugal online. Mas malala pa raw kasi aniya ang problema sa online gambling kaysa sa Pogo. Ito, mismong Pilipino, nauubos yung kanilang kinikita para po sa pagtaya. So yun, I think mas malaki yung social consequence. Partikular na isinusulong sa panukala ni Ejercito na wag nang magamit pa lahat ng e-wallet sa online gambling. Sa ngayon kasi, madaling makapaglaro at tumaya sa mga e-wallet na may direktang link sa mga gambling site. Pero hindi isinasara ni Ejercito ang sarili sa ideya na total ban. E-wallet applications should not allow their applications to be the conduits to online gaming or online gambling operations. Baka makabawas, pero kung talagang hindi pa rin, then we have to resort to total ban. Gaya ni Ejercito, paghihigpit din at pagbabawal ng e-wallet sa online gambling ang inihaing panukala ni Senator Win Gatchalian. Halos ganito rin ang panukala ni na Senadora Risa Ontiveros at ng Akbayan Party List sa Kamara na kontra Isugal Act. Iminungkahi rin ni na Ontiveros at ng Akbayan na iban sa online sugal ang mga bababa sa edad 21. Sa mensahe naman sa News 5 ng e-wallet na GCash, sinabi nitong nagtutulungan ang buong fintech o financial technology industry para tugunan ang issue. Kaisa raw sila sa pagprotekta sa kapakanan ng mga consumer at sa pagsusulong ng ligtas at responsableng digital financing. Wala pang opisyal na pahayag ang iba pang e-wallet app. Bukod naman sa e-wallet, nasa panukala rin ni na Ontiveros at ng Akbayan ang pagkakaroon ng daily, weekly at monthly na betting loss limit. Sa ilalim nito, dapat ay otomatikong suspended ng 1 buwan o bawal munang maglaro ang player na ma-reach ang kanyang limit sa pagtaya o pagkatalo. Ayon naman sa palasyo, iminungkahi sa kanila ng Department of Finance na buwisan na lamang ang online gambling. Pag-aaralan po yan dahil baka sabihin naman nila, nako, ang freedom of expression na naman ang, ang sinasawata natin. Pero buwelta ni Zubiri, hindi pagpapataw ng buwis ang solusyon. Kahapon lang nang iginiit niya na gambling capital na ang Pilipinas sa dami ng mga kasino dito. Bakit dito tayo nakatutok sa online gambling? Baon ng utang ang ating mga kababayan, yan po ang maling advokasya ng ating gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.